So next mga kakirig is dito na tayo sa main event, no. So ito yung sa amperahe natin. So dito natin siya makukuha sa amperahe. Kung kukuha tayo sa amperahe, dito na natin gamitin or point yung knob natin. So hindi na tayo gagamit ng rod mga kakirig kapag amp mga kakirig, no. So dito may 6, 15, 60, 150 at saka 600 set. So kung malakihang amperahe or motor yung kukunan mo, so set natin sa 600. So maximum niya is 600 mga kakirig, no. So kung lumagpas na 600, so maging error ito mga kakirig kasi 600 lang yung maximum niya. So kung maliliit lang, so try natin sa 15, 60 or sa 6 kung like tag 1 horsepower lang mga kakirig. Welcome to my channel mga kakirig, no. So kumusta po kayo? So for today's video mga kakirig is share ko lang yung idea at knowledge ko kung paano gamitin itong klase na tester, itong mga klase na electrical tester ng mga kakirig, no. So ito yung madalas na ginagamit natin kung electrician tayo or nagkukumpuni or nag-check or nag-troubleshoot. So ito ay isang device na isa sa madalas natin ginagamit ng mga kakirig. So ito yung clammeter mga kakirig, no. So ito. So i-share ko sa inyo kung paano gamitin itong clammeter mga kakirig, no. Sa mga ito na, i-discuss natin kung paano gamitin itong clammeter mga kakirig, no. So sa mga bago pa po dyan, please don't forget to subscribe mga kakirig, no. So ngayon mga kakirig, sasabihin ko, ipapakita ko sa inyo, ito yung clammeter natin mga kakirig, no. So matagal ko na itong gamit mga kakirig, since 2014 pa mga kakirig, no. So kaya medyo may mga defecto na ito mga kakirig, pero medyo accurate pa naman to kung gagamitin ko. So ito yung katuwang ko sa electrical na gawain mga kakirig, no, sa pagkukumpuni or kahit na yung pag-monitoring at lalo na sa pag-troubleshooting mga kakirig, no. So gamit talaga ito. So si clammeter mga kakirig is kung makikita nyo, iba yung kanyang posisyon, no, at saka yung forma. So yung usually yung madalas natin nakikita is yung square mga kakirig, no, yung analog na tester, yung multi-tester. So yun yung madalas na nakikita natin or nagagamit. So ngayon mga kakirig, so ito is specialized to sa mga kakirig sa mga kung kukuha tayo ng amperahe mga kakirig, no, especially sa mga motor, mga kakirig, no. So kasi yung multi-tester mga kakirig, yung square is ang wala lang doon is yung pangsukat ng amperahe, no. So kung meron man maliliit lang mga kakirig, no, up to 10 amps lang ata yun. So kung wala kasi akong ganun mga kakirig, no, na hindi ako masyadong gumagamit nun kasi ito yung madalas na ginagamit ko. So basta may nakita ako na may pwede siyang makakuha siya ng amperahe up to 5 or 10 amps na mga kakirig. So dito mga kakirig, bago tayo pumunta niyan, silbi yan yung pinaka-special niya sa clammeter mga kakirig, yung ammeter or amp reading mga kakirig, no. So physical appearance muna tayo mga kakirig. So ito pala yung analog pala siya ito mga kakirig, no, analog type na clammeter. So ang mga bago nga ngayon is mga digital na. So dito makikita nyo, ito yung mga numbers natin. Dito natin makikita kung ilang reading, ano ang magiging reading mga kakirig, no. So ito is pwede ito ma-adjust yung needle mga kakirig, no. Adjuster to ng needle, no. So kung wari hindi siya na-set sa ganun sa 0 or ganun kung saan siya i-set, so pwede niyo pihitin, no, para ma-set siya. So dito naman is yung adjuster pa rin to siya mga kakirig, no, sa needle mga kakirig, no. So silbi kikilos din yan, no. So sa akin lang, so medyo may defecto na kasi ito kasi ilang beses na to nahulog mga kakirig, no, dahil sa katangahan ko rin din. So ito yun is ito isa sa gilid mga kakirig is ito yung mag-hold mga kakirig, no. Kunwari mag-reading na tayo, so may reading na nito, tapos hindi mo masyadong maaninag, so pwede mo siyang pindutin dito, mag-hold yan. So kahit na mabitawan na yung rod, so hindi yan babalik kasi
na-activate mo yung hold ng needle na nito mga kirig, no, or pointer. So dito naman mga kirig, makita natin itong may butas na common, fuse, at saka voltage, no, or yung red. So dito natin yan ipapasok yung rod natin mga kakirig, no. So ito yon. So dito natin sila ipapasok. So explain ko yan maya-maya kung dahil dalawa lang yung rod natin tapos tatlo yung butas. So explain natin yan mamaya mga kakirig. So next mga kakirig is dito mga kakirig, no. Ito yung knob niya mga kakirig, no. So ito yung selector. So ito yung silbi yung pointer niya kung saan ka nakaselect. So dito rin mga kakirig, medyo sira na rin to kasi binaklas ko kasi ito kasi yun nga nag-malfunction siya. So may bulitas ito mga kirig, hindi ko na naibalik, na nahulog kasi may spring yun, nahulog kaya medyo matigas yang ikutin, no. So first makikita natin dito is may nakalagay ohms times 100 at saka times 1. So dito mga kirig, kung dito natin i-set, so ang ibig sabihin yan is resistance yung kukunin natin, no, kasi ohms, ibig sabihin ohms resistance. So kapag na-set nyo dito ohms times 1, so ibig sabihin kung anong maging reading, multiply lang nyo ng 1. Kunwari may sa resistance is may nakuha kang 10 ohms. So dahil na-set mo siya ng 1, so 10 ohms times 1 equals 10. So 10 pa rin yung reading mo. So kunwari kung dito mo nilagay, so 10 ohms times 100, so ang ibig sabihin niya, ang resistance niya is 10,000 ohms mga kirig, no, kasi na-set nyo sa 10 ohms. Tapos yung rod nyo yan mga kirig, so dito na yung rod nyo, so dito nyo ilagay ang yung black is sa common, no, tapos yung red is sa fuse. So kapag resistance mga kirig, so diyan natin sila ilagay mga kirig. So kaya may nilagay dito na fuse mga kirig kasi kapag kunwari na-aksidente mo itong dalawang rod natin, na-aksidente mo mailagay sa voltahe, no? Tapos nakaset lang siya ng amps. So ang unang masisira or magti-trip off is yung fuse natin sa ilalim. So may fuse ito sa ilalim. So yan, ayaw niya gumalaw. So tingnan niyo. Kailangan pa ng pindutin mga kirig, no? So resistance mga kirig. So hindi na nga siya so yan, in-adjust natin yung needle niya mga kirig, no, sa gilid. So ayan, okay, medyo sira na talaga to pero gumagana pa naman. So ayan mga kirig, no. So 0, ibig sabihin short circuit yung tines natin. So kung makikita nyo naman, so senior ko lang yung dalawang linya. So yan yung ohms natin. So kunwari ano ba, wala akong coil ito, itong relay. So ito lang magnetic contactor mga kirig. So yung coil ng magnetic contactor. So titest natin yung first is test natin sa times 1000 mga kirig, no. So ayan, ayaw pa rin niya. Hindi pa rin siya ayun. So medyo nagloko naman mga kirig, no. So ayan, kunwari lang yan mga kirig, ha. So test natin yung coil ng magnetic contactor mga kirig. So ang coil niya mga kirig is nandito. So nakaset siya ng times 1. So kung titingnan natin siya sa ohms mga kirig, dito natin siya babasahin mga kirig, oh. So makita nyo dito yung ohms mga kirig, no. So ito. So dito tayo kukuha, no, 500, 200, 1,000, 100. So dito natin siya titingnan mga kirig, no, kung ilang ohms siya. So nakaset siya times 1. So hindi kumilos. So times 1 mga kirig, kumilos ba? So kumilos siya konti, no? So ang reading niya is nasa 500 ohms, no? So times 500 ohms times 1 equals 500. So ang coil resistance ng coil ng magnetic contactor is 500. So kunwari set natin siya sa times 100. So ayan mga kirig, no? So lumagpas siya kasi mababa lang yung resistance ng coil natin sa magnetic contactor. So kung para siyang nasa short, parang din siya, lumagpas nga, sobrahan.
So, reset natin. Sinsya natin mga kirig sa medyo may kumulat pala dito. Paning. So, ayun. Ayaw naman yung kumilos, oh. Uy. Again. So, 5 pa lang talaga siya, oh. So, 5. Ito pala. So, mali yun. So tingnan nyo mga kirig, na ang reading niya is nasa 5 or 6 mga kirig, no? Ohms, no? So 6 ohms or 5 ohms, so hindi ito accurate, so 5 ohms lang. So 5 ohms times 100 equals 500. So kapareho lang sila ng results dito sa times 1 mga kirig, no? Kanina kasi 500 lang to kanina mga kirig, eh. So ganyan gamitin ito pang kapag resistance mga kirig. So next mga kirig is dito natin makikita yung next is dito is DC. So may DC siya na selector, pero maximum is 60 volts. So kung mag DC tayo mga kirig, so ilipat natin yung red dito sa pula, no? Dito natin sa ilipat. Yan. So yan, pwede lang tayo makatest sa DC. So since wala akong DC power supply dito, hindi ko matest mga kirig, no? So kung alam natin yung DC is red is the positive, black is the negative. So yan, yun mo lang yung ilagay kung saan yung positive is red, ang black is negative. So ganyan mag ano ng DC. So ang titingnan mo naman diyan sa mga kirig is dito sa yan dito may volts mga kirig, no? So dito ka titingin. Pero ang kwintada mo niyan mga kirig, so makikita mo is 600. So ang kwintada mo niyan is 60 lang kasi nakaset ka 60 volts. So ibig sabihin 10, 20, 30, 40, 50, 60. So yan yung ibig sabihin niya dito sa DC volts. So next naman mga kirig is dito tayo sa AC, alternating current. So ito yung madalas natin tinitest natin yung mga outlet natin, yung power supply, no? So dito may tatlong selector siya, 150, 300, 600. So maximum is 600 lang mga kirig, no? So kung set mo siya sa 150, tapos alam mo yung outlet mo na 300, so wag mo na ituloy kasi masisira lang talaga yan. So kung hindi mo alam yung voltage rating ng i-test mo, so try mo i-test sa 600, no? Kung hindi mo alam. So kung titingnan mo naman yan dito pa rin sa V. So dahil nakaset ka ng 600, so dito ka magbabasa sa 600 mga kirig, no? So kung set ka ng 300, so dito ka magbabase sa ibaba 300. So kung saan pupunta yung pointer niya, so yun yung magiging reading niya mga kakirig, no? So ganun din sa 150. So kung sa 150 mga kakirig, dito tayo sa 300 pa rin. So ang counting natin dyan is 25, 50, 55, 25, 50. By 25 to siya mga kirig na itong maitim. So by 25 yan. 25, 50, 75, 100, 135, 150. So yan yung counting natin kapag na-set natin sa 150 mga kakirig. So i-try natin, i-testing natin to sa mga kirig. So nakaset siya ng 300 volts, no? So may outlet tayo dito. So kapag AC, nakaset tayo sa AC, so pwede ito mabaliktad mga kirig, no? Kasi wala namang polarity yung AC or alternate voltage natin mga kirig. Di kagaya sa direct voltage na may polarity na positive negative. So nakaset tayo ng 300. Tapos yung outlet natin is 230. So ayan, grading siya. So dito natin titingnan, no, sa black. So ang voltahe natin dito is 230. So yung maliit na guhit is by 10 yan. So 10, 20, 30. So yan. So kahit baliktarin mo pa yan mga kirig, so pareho lang yan ng reading kasi walang polarity yung alternating current natin. Ayun nga, ang AC natin. So kunwari alanganin ka sa area tapos hindi mo ma-reading, no? So pwede mo yan i-hold. So click mo lang to. So naka-hold yan mga kirig, no? So kahit hindi na magana dito yung lock. So hindi na pala gumagana yung lock, no, ito mga kirig, no? So hindi na gumagana yung lock ko. So sira na talaga to.
So yun lang mga kirig, no. So sira na talaga tong lock. So dapat sana kapag napindot ko tong lock, so mayroong lock dito. So kahit kukunin ko na siya, hindi ito babalik sa dati. So ibig sabihin sira na itong para lock ko mga kirig, no. So pag hindi to sira, dapat yung pointer niya is mananatili lang dito, no. So babalik lang yan sa dati kapag in-unlock ko siya mga kirig. So yan yung sa voltage natin. So next mga kirig is dito na tayo sa main event, no. So ito yung sa amperahe natin. So dito natin siya makukuha sa amperahe. Kung kukuha tayo sa amperahe, dito na natin gamitin or point yung knob natin. So hindi na tayo gagamit ng rod mga kirig kapag amp mga kirig, no. So dito may 6, 15, 60, 150 at saka 600 set. So kung malakihang amperahe or motor yung kukunan mo, so set natin sa 600. So maximum niya is 600 mga kirig, no. So kung lumagpas ng 600, so mag-error ito mga kirig kasi 600 lang yung maximum niya. So kung maliliit lang, so try natin sa 15, 60 or sa 6 kung like tag 1 horsepower lang mga kirig, no. So ngayon kapag set natin sa 6 mga kirig, dito natin siya sa babasahin dito sa pula mga kirig, no. So makita nyo yan. So kapag na-set niyo yung 6, so ang counting dito sa 1020, so bali ang counting niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? So kung sa 15 niyo na-set, so ang counting niyan dito sa baba, no? So 5, 10, 15. So 15 yan mga kirig, medyo madumi lang talaga itong mga kirig, no? So 15. So dito yan titingnan. So kung set niyo sa 60 amps mga kirig, so dito sa itaas, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kung sa 150 naman mga kirig is balik dito sa ibaba, itaas pala, itaas. So ang counting is 50, 100, 150, no? So kung 600 mga kirig, so ang counting is dito sa baba, itong may 1020. So ang counting nito is 100, 200, 300, 400, 500, 600. So yan yung ano natin sa amperahe mga kirig kapag babasahin natin dito. So ngayon, try natin i-test kung paano mag-test ng amperahe mga kirig, no? So, actual natin mga kirig. So, i-try natin siya sa dito sa RO namin mga kirig, no? Sa refilling water refilling station namin. So, try natin kukunan ng amperahe itong RO namin, RO pump, RO motor. So, ito. So, ito yung maandar mga kirig. So, yan. So kukunan natin yan ng amperahe. So para makuha natin yung amperahe mga kirig, yung isang linya ng wire or isang wire ng motor is ipapasok natin dito mga kirig, no. So ayan. So kapag pinindot mo to, so, kasi kapag pinraise mo itong sa gilid, bubuka itong sa ibaba. So kasi taas, no. So diyan mo ipasok yung wire mga kirig. So mas mainam, mas maganda yung wire is may arrow. Kung makikita nyo may arrow dito, dapat sana yan, no. So sa ngayon medyo nahirapan ako kasi ako lang mag-isa. So ganyan na muna yung setup natin, pero para mas accurate sana yung reading ng amperahe, so dito sa ilagay dito sa gitna talaga yung wire niya mga kirig, no. So yan, nalagay natin yan. So dapat isang wire lang yung ilalagay natin dyan, no. Kasi kapag dalawang wire na yung line on line to, hindi yan magre-read. So mag-i-error yan yung mga kirig. So ngayon, sinet ko muna siya sa 6 amps mga kirig kasi maliit lang motor. So ayan, nag-reading siya. So ang reading niya is, so dito tayo titingin sa itaas, no. So sa 60. So ang reading niya is nasa 5 something, 5 point something mga kirig, no. So kung iset natin siya sa 15, so ayan, sinet ko sa 15. So bababa rin yung reading niya. So tingnan nyo, 5 point something. So ang dahil sa 15 nasa natin i-sinet, so yung ito tayo titingin sa 15 na ang tawag ito, basta dito natin siya titingnan. So kapareho lang sila ng reading kanina sa 6 na sit at saka ngayon sa 15 na sit up. So ang reading ng amp niya is 5 point something. So pwede rin nyo testeran yung kabilang wire niya, no? So try natin. So yan, napapila naman natin wire, no? Ganun pa rin yung setup natin. So ayan.
So ang reading niya is 5 point something. So kapareho lang yung sa kabila kanina sa wire. So kung set natin sa 6, so ayan din 5 point something yung reading niya. So kung 60 natin, so medyo hindi na yan kikilos kasi mataas na yung range niya mga kirig. So dito lang tayo sa 15 para makakuha tayo ng reading. So ganito lang po gamitin itong plummeter tester natin. So ganun lang po gamitin itong plummeter tester natin. So battery operated to mga kirig, no? So may battery siya mga kirig. So bubuksan na lang to. So try ko buksan mga kirig. Wala sorry, hindi ko to. So bubuksan mo lang to. So dito mo makikita yung battery nito. So kapag wala nang battery mga kirig, hindi ito gagana mga kirig, no? So ayan. So isang battery lang to mga kirig. So nandito rin yung fuse niya. So kung nakikita nyo yung fuse is may wire na makikirig, no? Kasi pumutok na yan. Tapos nilagyan ko na lang wire para gumana mga kirig, no? Kasi hindi ko pa nabilhan ng bagong fuse yan. So ito yung battery natin, battery nito. So ang battery niya is 1 point yung AA mga kirig, no? AA to na battery. So 1.5 volts lang to mga kirig, no? So original na battery pa lang to niya mga kirig, hindi ko pa napalitan to. So hanggang ngayon is gumagana pa naman. So ayan lang yon. Ayan lang po yung may share ko na feature sa analog na plummeter na to mga kirig, no? So ang brand po niya is Sanwa. So please don't forget to like, share and subscribe mga kirig, no? Kung may natutunan kayo sa tutorial nga natin ngayon. Salamat.